Nagmahal ka na ba? Nang sobra? Nang grabe? Nang malupit? Hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Oo, mahal mo ba ang sarili mo? Kasi napakadaling mahulog ang loob natin sa isang tao, di ba? Ang daling magmahal ng iba. Aminin mo man o hindi, napakatanga natin sa pag-ibig. Galing na tayo dyan. Palagi mong iniisip na siya na ang para sa'yo. Kahit sa unang tingin pa lang, pinapatibok niya ang puso mo. Pinapatawa ka. At ayun, nahulog ka na kagad. Alam mo, ang pagmamahal na nadarama mo sa isang tao ay isa lamang refleksyon kung ano ang gusto mong mangyari para sa sarili mo. Kaya't kung alam mo kung paano mahalin ang iyong sarili, alam mo rin kung anong klaseng tao ang kailangan mo. Sabi ko nga kanina, madaling mahalin ang ibang tao. Pero mahirap mahalin ang sarili natin. Kung hindi mo mahal ang sarili mo, madali kang kakapitan ng depresyon at bababa ang kumpiyansa mo sa sarili. At hindi yan ayos lang. Those are not healthy feelings. Pero karamihan sa mga tao ngayon ay nananahimik na lang. Hindi sila nagsasalita na depressed na sila. Umaasta lang sila na para bang walang nangyari. Kinikimkim ang bawat sakit na nararamdaman at nagbabasakali na mawawala rin ito. Hindi natin alam kung gaano na ba kabigat ng kalooban ng isang tao. So when it comes to figuring out how to love yourself, it's important to have a healthy support system. But it's also important to recognize the signs within yourself telling you that you may have a problem. Marami na kasing mga tao ngayon na tinatago nila ang kanilang mga insecurities. Magaling din silang magtago ng kanilang depresyon. Sa videong to, may 10 tips na gusto kong malaman mo kung paano mahalin ang iyong sarili. Ang kaligayahan ay nasa loob mo na. You just need to dive deeper into your heart to find it out. Kung hindi ka masaya sa buhay mo ngayon, lahat rin ng nakikita mo ay parang walang kwenta. Kung hindi mo mahal ang sarili mo, lahat ng tao sa palagay mo ay hindi ka mahal. This is how the law of attraction works. Like attracts like. Kaya ang 10 tips na ito ay makakatulong sa'yo. Number 1, purihin mo ang iyong sarili araw-araw. Kapag gigising ka na, sabihin mo sa sarili mo kung gaano ka kaganda, kagwapo, kagaling, katalintado. Lahat ng positibong bagay na nakikita mo sa sarili mo, sabihin mo. Think of this morning routine as a way to give yourself some positive affirmations to make yourself better and start your day with a bit of positivity. Number 2, maging positibo ka lang. Paano mo masabing mahal mo ang iyong sarili kung sobrang toxic na ng iniisip mo? Hindi mo kailangang sabihin ng mga positibong bagay na napipilitan ka lang. Kung nahihirapan ka sa unang papuri sa sarili mo, sanayin mong gawin yan araw-araw. Doing so can give you the confidence boost you need when learning how to love yourself. Oo, alam kong mahirap magpakapositibo, lalong-lalo na sa oras ng kahirapan. Pero mas lalong napakahirap kung negatibo lang ang iniisip mo sa lahat ng oras. Sundin mo lang ang mga tips na to at posibleng gaganahan kang babangon sa bawat araw. Number 3, magpahinga ka muna. Paano mo masasabing mahal mo ang iyong sarili kung hindi mo binigyan ng oras ang sarili mo para magpahinga? Tignan mo ang mga bata. May nap time sila. Sa paaralan may break time. May break din sa trabaho. Tao ka lang. Napapagod ka rin minsan. May benepisyo kang makukuha sa pagpapahinga. Loving yourself is how you take care of yourself. Kahit anong klaseng kapaguran man yan, kailangan mong magpahinga. Number 4, alamin mo ang iyong kalakasan. Huminga ka nga ng malalim. Mag-focus ka. Palagi mong iisipin na may kakayahan ka. May lakas ka pang nakatago sa loob mo. Damhin mo ang iyong lakas. Alam kong marami kang tinatagong kahinaan. You just need to find balance in mindfulness. When it comes to perfecting how to love yourself, mindfulness is a powerful tool. Ang kahinaan mo ay ang iyong nakaraan at kinabukasan. Bakit ko nasabi? Palagi ka kasing nag-iisip sa mga kahapong nagdaan. At dun ka mas lalong masasaktan. Masakit isipin ang nakaraan dahil hindi mo na ito maaayos.
palagi mo ring iniisip ang kinabukasan mo. At dun mas lalo kang mag-aalala. Bakit mo pa alalahanin ang kinabukasang hindi mo naman makukontrol? Manatili ka lang sa ngayon mo. Mamuhay ka ngayon. Dahil ang ngayon ay ang realidad. Number 5, mag-focus ka lang sa positibo. Kahit ang daming negatibong nangyayari sa mundo at sa mismong sarili mo, mag-focus ka pa rin sa positibo. Kahit anumang pagsubok ang kinakaharap mo, palaging may paraan para malabanan mo ito. Everything in this universe has its opposite. The yin-yang energy. Alam mo ba kung anong ibig kong sabihin? Kung may lalaki, may babae, may kaliwa, may kanan, may kahinaan, may kalakasan, may matigas, may malambot, may kadiliman, may kaliwanagan. Kung nababalot ka na ng kalungkutan, may kaligayahan ring naghihintay sa'yo sa dulo. Kaya't kung gusto mong makita ang liwanag, kailangan mong magpatuloy sa paglalakbay. Oo, pagod ka na sa trabaho mo. Pero ang trabahong yan ang nagpapakain sa'yo. Galit ka sa sarili mo, pero ginigising ka pa rin ng Diyos dahil naniniwala siya sa kalakasan mo. If you're learning how to love yourself, you should take a good look at the positives in your life. All there is to be grateful for. Pwede mo ring isulat kahit isang bagay lang na nakakapagpasaya sa'yo. This is known as gratitude journaling, and research has shown it is surprisingly one of the most powerful methods of increasing personal happiness. Number 6, huminahon ka lang. Alam kong mahirap huminahon kung talagang galit ka. Mahirap pakalmahin ang sarili. Normal lang na magalit. Pero kung gusto mong mahalin ang sarili mo, huwag mong patirahin ang galit sa puso mo. Ang galit mo ang kakain sa oras at lakas mo. At ang oras at lakas ay mga sangkap para sa kaligayahan at tagumpay mo. Bitawan mo na ang iyong galit. Matuto kang magpatawad sa mga taong nagkasala sa'yo. It's not easy in some cases, but I promise you that doing so will open up a channel of positivity that can improve your overall mood and well-being. Number 7, tignan mo ang masayang tao. Tignan mo sila ng walang halong panghuhusga. Isipin mo kung bakit sila masaya. May mga taong kapos sa pinansyal, pero talagang masaya pa rin. May mga taong baldado na nagtatagumpay pa rin. Hindi nila iniisip na hadlang yun sa kanila. Just think that way. Ang kaligayahan ay nakakahawa. Kung nakapokus ka lang sa maligayang tao, liligaya ka rin. Happy people often have routines or hobbies that elevate their moods. Iba't iba ang pinagmulan ng ating kaligayahan. Ang iba'y sumaya dahil sa pag-ehersisyo. Ang iba'y sumaya dahil sa pagkanta. Ang iba'y sumaya dahil sa pagtugtog ng gitara. Ang iba'y nakikipag-usap sa mga halaman at sa mga alagang hayop nila. My question for you is, what's the thing that makes you happy? Finding the things that make you happy and putting it into practice is key for mastering how to love yourself. It can also be really fun. Number 8, dahan-dahan lang. Paano mo masasabing mahal mo ang iyong sarili kung pinipwersa mo ito? Halos lahat ng tao ngayon ay nagmamadali. Saan na ang mahabang pasensya? Most of us are always in a rush. Palagi nating iniisip na bilanggo tayo ng orasan. Gusto nating makuha ang kagustuhan natin ora mismo. Pero bakit? Bakit hindi na tayo makapaghintay? If you want to succeed in learning how to love yourself, it's critical that you slow down to reprioritize things a bit. Kung hindi mo minadali ang mga bagay-bagay, makikita mo na lang na sapat na pala ang nasa sayo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakalimutan mo na ang sarili mo. Palagi ka kasing nakapokus sa ibang bagay. Ayaw mong mahuli. Ito ang dahilan ng iyong stress. Number 9, tanggapin mo ang iyong sarili. Wala namang taong perpekto, di ba? Alam naman natin yan noon pa. Pero ang tanong, bakit hinahabol pa rin natin ang pagiging perpekto? Lahat na lang ng hindi gusto natin sa ating sarili ay ating pinupuna. Pinupuna natin ang kakulangan sa buhay natin. Alam mo, gusto ko talagang pag-usapan to dahil napakahalaga nito. Sa bawat pagpuna mo sa iyong sarili, naging kalaban mo na kagad ang sarili mo.
Palagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba. Pati buhay mo kinukumpara mo na rin. Palagi ka na lang nakapokus sa ibang tao. Paano ng sarili mo? Bakit hindi mo nakikita ang tunay mong buhay? Ang tunay mong pagkatao? Tandaan mo to. Wala kang kalaban sa mundo. Sarili mo lang. How you react, how you respond, how you perceive are all affecting your life. You are your greatest enemy. Kahit kinakalaban ka ng ibang tao, nasa sayo pa rin ang huling desisyon kung magpapaapekto ka ba o hindi. When you become comfortable with your life, your body, your situation, you will be accepting who you really are. And you are uniquely wonderful. Number 10, ituring mong kaibigan ang sarili mo. Dahil kaibigan mo naman talaga ang sarili mo. Kung kakalabanin mo, magiging kaaway mo mismo ang sarili mo. Pasayahin mo naman ang sarili mo gaya ng pagpapasaya mo sa ibang tao. Lumabas ka, kumanta ka, tumakbo ka, magpinta ka, kumain ka. Ano man ang gusto mo na alam mong ikakasaya mo, gawin mo. Treat yourself like royalty. Bigyan mo ng regalo ang sarili mo. Kung gusto mong mag-mall, pumunta ka. Make yourself the center of attention. Trust me, treating yourself will make you feel fabulous. These are all the steps that you need to do. Teka lang, ano o sino ba ang pumipigil sa'yo? Wala namang tao o bagay ang pumipigil sa'yo. Walang makakapigil sa'yo kung hindi mo pipigilan ang sarili mo. You are your own worst enemy when you make excuses as to why you can't do something or be something. Pwede mong mabago ito. Alamin mo kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa iyong buhay at gumawa ka ng talaan kung kailan mo umpisahan. And make sure you make them happen. Hindi pwedeng hanggang salita ka lang. Alam kung kaya mong mahalin ang sarili mo. Magtiwala ka lang na kaya mo. Love is a many splendored thing. But according to the Bible, love is powerful. Love is patient. Love is kind. So love is within everyone's reach. Dapat lang na tayo'y magmahal at karapat-dapat din tayong mahalin. But learning how to love yourself is where it all begins. Kaya't kung gusto mong mahalin ka, simulan mo muna yan sa sarili mo. Kung natutunan mo ng mahalin ang sarili mo, lahat ng bagay na nakapaligid sa'yo ay magbabago. Magbubukas ang pintuang puno ng pagkakataon. Pagkakataong akala mo'y wala na. At syempre may taong darating na talagang para sa'yo. May mga hindi inaasahang pangyayari na ikakagulat mo. Ikakagulat mo dahil may magandang mangyari sa buhay mo. May pag-asa pa. May magbabago pa. Maghihilom rin ang sugat sa puso mo. Babalik rin ang kumpiyansa mo. Liligaya ka rin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo ngayon habang pinanood mo ito. Isa lang ang nararamdaman ko. Gusto mo nang gawin ang 10 tips na ito para sa sarili mo. At naniniwala akong magbabago ka.